Isang scientist nagulat sa kanyang natuklasan kay Manny Pacquiao. Alam naman natin na si Manny Pacquiao ang nag-iisang boksingero na naging 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing. Pero alam nyo ba, noong 2011, kinagulat ng isang scientist ang kanyang natuklasan kay Manny Pacquiao. At ang hindi alam ng karamihan, ang kanyang imperyo ay nabuo sa likod ng mga madidilim na sikreto at matitinding trahedya. Kaya naman, humanda ka. Dahil heto ang mga bagay na hindi mo pa alam sa ating pambansang kamao. Pac-Man Pacquiao. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo pang makakita ng mga kwentong gaya nito, don't forget to like and subscribe bilang pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat po. Tagapagpatigil ng krimen, alam mo ba? Tuwing may laban si Manny Pacquiao, literal na humihinto ang buong Pilipinas na may populasyong halos 117.7 million as of today. Ayon mismo sa ulat ng kapulisan sa Maynila, bumabagsak sa 0% o nagiging zero ang crime rate sa bansa habang nasa ibabaw ng ring si Manny. Pati ang mga kriminal nakatutok sa TV. At hindi lang yan, ang mga pangunahing kalsada ay karaniwang walang laman at naiiwan ang mga kalye sa syudad na halos desyerto. May mga naiulat din na pansamantalang natitigil ang sagupaan ng militar at mga rebelde sa Mindanao para lamang mapanood ang kanyang laban. The best ka talaga, Manny! Sayang lang at inimbita rin namin yung Abo Sayaf, hindi sila nakarating. Dahil kami dito nagkasundo ng mga Marines, lahat. Nag-iisa tayo. Boksingero na naging basketball player at coach. Noong 2014 sa edad na 35 years old, si Manny Pacquiao ay na-draft ng Kia Motors team sa PBA bilang 11th overall pick mula sa pool ng 87 players. Siya ang naging pinakamatanda at pinakamaikling manlalaro na na-draft sa buong kasaysayan ng PBA. At sa kanyang unang laban bilang PBA player, walang score si Manny. 2 turnover at 1 foul lang ang kanyang nagawa. Pero sinabi niya, "It doesn't matter. What is important is the team won." At kanyang naitala ang unang puntos sa free throw noong February 18, 2015 kontra sa Pure Food Star Hotshots. Point as a professional player. Ito na. There it is! At noong August 21, 2016 ay kanya ring naitala ang kanyang unang 3-point shot kontra sa Blackwater Elite. Second, because of Senator Manny Pacquiao and that booming three. At ang mas matindi, dinraft niya ang sarili niya dahil siya rin ang coach ng team. Ang boksingero na naging Billboard artist. Noong 2006, naglabas si Manny ng kanyang unang album na Laban Nating Lahat Ito. At umabot ito sa platinum status na may 15,000 copy na nabenta. Pero ang pinaka-shocking, noong 2011, nagka-cover si Manny ng kanta ni Dan Hill na Sometimes When We Touch. At umabot ito sa number 19 sa Billboard Adult Contemporary Top 20 list sa Amerika. At noong 2015, pagkatapos ng kanyang fight against Mayweather, inanunsyo niya ang kanyang retirement sa music at sinabing, "I love music, but music is not for me." Ang pangit na tattoo at business sa LA. Noong 13 years old pa lang si Manny, tinatuan na niya ang sarili ng boxing glove sa kanyang kaliwang dibdib. Isang tattoo na pabiro niyang tinatawag na pangit hanggang ngayon. At dahil sa kanyang pagmamahal sa sining na ito, may-ari na siya ngayon ng tattoo shop sa Los Angeles, California na tinatawag na Manny Pacquiao Merchandise and Tattoo. Pinaka-maimpluwensyal na tao sa buong mundo. Noong 2009, umabot sa rurok ng tagumpay ang kasikatan ni Manny Pacquiao dahil siya ang nag-iisang Pilipino na nakapasok sa prestihiyosong Time 100 o ang listahan ng mga pinaka-maimpluwensyal na tao sa buong mundo.
Isang malaking karangalan dahil nahanay ang pangalan ng pambansang kamao sa mga tinitingalang leader at icon ng kasaysayan tulad nina Barack Obama, Oprah Winfrey at Jeff Bezos ng Amazon. Flag bearer sa Olympics. Noong 2008, si Manny ang nagdala ng watawat ng Pilipinas sa opening ceremony ng Beijing Olympic Games. Siya ang kauna-unahang non-Olympic athlete mula sa Pilipinas na nabigyan ng ganitong pambihirang karangalan para sa ating bayan. Lumaki sa gitna ng giyera. Alam mo ba na lumaki si Manny Pacquiao sa panahon ng matinding civil war sa bansa? Noong 5 taong gulang pa lang siya, nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng militar at mga rebelde na may 500 meter lang ang layo sa bahay nila. Dahil sa takot, nag-impake ang kanyang ina na si Aling Dionisia at lumipat sila sa lungsod ng Sarangani para sa kanilang kaligtasan. At doon na nga nahanap ng batang Manny ang larong boxing, ang trahedya sa likod ng pangarap. Alam mo ba na ang nagbigay inspirasyon kay Manny para tuluyang mag-pro sa boxing ay ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan na si Eugene Barutag. Matapos ang isang madugo at bakbakang 8-round fight, nag-collapse si Barutag sa kanyang corner at idineklarang patay sa ospital. Imbes na matakot at sumuko, ginawa ni Manny ang trahedyang ito bilang gasolina para ipagpatuloy ang pangarap nilang dalawa. Do this. And I look at his eyes. You can do it. You can make it. Come on. Yeah, his eyes like that. You know, I will continue our dream. I will continue our battle. Bible Ambassador. Matapos magbagong buhay at lumipat sa pagiging born-again Christian, naging aktibo rin si Manny sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Naging Bible Ambassador siya sa Pilipinas kung saan libu-libong tao ang kanyang pinangangaralan para magbigay ng inspirasyon. We should know what is the will of the Father. That's the most important thing. Believing God, we should obey. Colonel sa Army. Noong 2006, itinalaga si Manny bilang isang sergeant at pagdating ng 2009, umakyat siya bilang Senior Master Sergeant dahil sa kanyang karangalan na dinala sa Pilipinas. Noong 2011, opisyal siyang pumasok sa pagiging Commission Officer na may ranggong Lieutenant Colonel. At noong December 2017, opisyal na iginawad kay Manny Pacquiao ang ranggong Full Colonel ng Philippine Army. Ibig sabihin, hawak niya ang isa sa mga pinakamataas na posisyon bilang reserve officer. At kung magkaroon man ng matinding krisis o digmaan, may kapangyarihan si Manny na mamuno ng isang buong rehimen ng mga sundalo. Muntik ng maging pari. Noong bata pa siya, ang pangarap talaga ni Manny ay maging isang katolikong pari. Pero dahil sa tindi ng gutom at kagustuhang mayahon ang kanyang pamilya sa matinding kahirapan, mas pinili niyang magsuot ng boxing gloves imbes na sutana. Literal na from altar boy to pound for pound king. Ang sikreto ng kanyang kamao, si Manny lang naman ang nag-iisang 8th Division World Champion sa buong mundo. Isang bagay na parang imposible sa boxing. Pero alam nyo ba kung ano ang pisikal na sikreto niya? Mayroon lang naman siyang 8-inch na pulso. Noong 2011, isang scientist na nagngangalang Leandro Leo Solis ang nagsimulang mag-aral ng bone structure ni Manny Pacquiao. Natuklasan ni Solis na si Manny ay may 8-inch na pulso. Kaya naman nang malathala ang kanyang findings sa badlefthook.com noong 2011, naggulat ang buong mundo ng boxing. Para sa kaalaman ng lahat, ang average na laki ng pulso ng isang heavyweight ay 7.69 inches lang. Ibig sabihin, ang laki ng pulso ni Manny ay kapareho ng mga heavyweight legends na sina Joe Louis at Mike Tyson. Kaya naman hindi na dapat pagtakhan kung bakit tuluyan niyang sinakop ang buong mundo ng boxing. At para sa last part natin mga idol, pahingi naman ng isang like at subscribe dyan. Maraming salamat! Noong 2016, personal na inamin ni Manny Pacquiao bilang senador na nagtry siya ng mga pinagbabawal na bisyo noong kabataan niya. I tried before, and then when I realized it's not good for the body, I accept that. I cannot deny it.
that's before, and then that's how I strongly support the president, how he fight this illegal. At yan ang mga bagay na marahil ay hindi mo pa alam sa ating pambansang kamao. Alin sa mga ito ang bago sa pandinig mo? Comment down below. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung may suggestion kang content na gusto mong mapanood, i-type mo na sa comment section. Sisikapin nating isunod sa ating channel. Mag-subscribe ka na rin. Libreng nude lang, wala pang monthly bill. Di tulad ng iba dyan. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang Beyond the Game. Maraming salamat.